matutugunan ba at mailalabas ang puso at galing ng mga Pilipino players natin sa pagpasok ng game number 2? Magre-reflect na ba ang lakas ng Pinas para sa laban dito ng Onyx Philippines? We mentioned na grabe yung calculated mind games into the draft dito. Nasihingan kahit may content delay na shock din siya dito sa Fanny na kinuha ng TNZ. And maraming nag-agree na pahawakin natin ang assassin si King Kong kasi nakikita natin yung high level of mechanics niya when playing assassin and as well as yung gigil. Uy, ano naman, gigil ka agad si TNZ. Parang hawak-hawak niya pa rin yung momentum na nasa kanya nung game number 1. Kera and Sigibum. Ito magandang matchup to eh. Again, the gold standard and the Turkish triggerman na si Sigibum. Pero si TNZ, maagang panggugulong kanyang ginagawa. Sabay Petrify actually, nagamit din ni Super Friends. And medyo kalmahan lang muna. So kahit papano na nakikita natin ngayon yung difference in terms of playing Valier versus Kadeta, ngayon mas may flexibility to move around si Super Friends and as well as yung instant burst kumbaga na hinahanap natin. Looking at the abilities as well, na more so nag-focus din Kakunatan and additional damage here for Lunar, habang doon naman sa kabilang banda ay si Kelra ang medyo ina-eye out dito nila Apex 47. Grabe, pinaprotektahan niya yung kapatid niya, no? Si Sigubum siya kasi Apex 47. The brother connection eh. Oo nga pala, no? Ito, sa Onyx Philippines kasi pamilya eh. Family. So dito sa Aurora, merong siblings. No, pamilya pa rin naman, di ba? And ito maganda, connection din, no? Para sa Onyx Philippines. At meron din kapamilya dito ang Aurora Gaming na naging reinforcement sa kanila. Andiyan si MTB, andiyan si Coach Dexter. Na kapamilya nga nila sa Aurora franchise, di ba? Tama rin naman. Pero ngayon, Turtle ay makukuha ni King Kong sabay atake kay Apex 47. Pero tama rin na medyo umawat siya. Kasi you wouldn't want na masyado mag-buy ng time para doon kay Apex 47. Habang TNZ, atake sa purple. Okay, nakuha ata yung orange, pero nabawi pa rin naman ni King Kong yung purple niya. Pero ang nagiging problema dito, nililimitahan na rin ang Onyx Philippines dun sa mga galawan dahil sa pinapakitang aggression dito ni TNZ. Pero napaaga rin yung retry doon ha. Pero habang si Kiko sabi niya, okay, expect ko na yan. Nakikita niya as an open book yung mga plans nila TNZ. But ang hindi nila nabasa yung game number 1. So huge adjustment para dito sa Onyx PH. SOD para kay Sigibum. More so ipakita lang na, sige, kapag pumuro kayo, pwede naman ako bigla tumeleport dyan. Kabilang banda naman, discuss natin. Second, edit game para kay Kirkitek. No, isa sa mga paboritong hero ni Kirk yan eh. And dyan din siya nakilala sa paggamit ng isang edit. And ang ganda nito kasi, again, ng game number 1, medyo naghahanap tayo ng damage ng early game, damage pagdating sa mid part. Ngayon, medyo puno na yung kanilang damage ng early. Meron din silang mid habang nag-iipon si Kingo ng items. Pero napaaga ata at nagamit din ni Rosa yung kanyang flicker doon sa naging tagpo na yun. Pero ito yung adjustment nila. Dahil may Selena at Lancelot naman yung sa kabilang banda, so Onyx PH has the chance to somehow dumalaw ng early instead of them na kanina, puro sila antay at wago ng countermeasure. Almost 4 minutes ngayon pa lang tayo makita ng first blood. Grabe, sobrang kalkulado rin kasi ng galawan dito ng Onyx Philippines at Aurora Gaming. At kung mapapansin natin, nakapagbitaw ng combo si Super Friends at si Brusco na lagi na nga magkasama. Very little din pala, naiisip ko yung kanilang combo. Imagine mo, Tsunami Slam. Pero hindi magkasama niya kasi si Kera ngayon na pinupuruan ng 3 miyembro mula dito sa Aurora Gaming. Pero si Kera ay nakakuha muna bago siya mamaalam. Pero malaki-laki ang kukunin dito ni Sigibum at TNZ na plato dito sa laban na ito. Ay, posible pa nga silang pumasag. Ang laki ng nakuha doon ng Aurora Gaming. An early pick-off kay Kelra, isang buong gold plating para sa Aurora, plus at Torre pa sa may bandang baba. A heavy, sabihin na natin na artillery na dinenay kay Kelra, habang si Lunar, ito talaga gusto niya, sa kanya kayo mag-focus. Kelra again! Ayan na naman, siya na naman nagpupuruan dito, nagamit retribution pero naibalibag, nailigtas din itong gold standard. Ngayon si Brusco maabate, tapak second eye. Out muna dito si Sigibum. Pero nakita na ni Apex 47, sabi niya, wag niyong inaano yung kapatid ko. Wag ang kapatid ko. Hanggang dyan ka lang. Pero yung nakita natin, na parang si Kelray sinigaw na hanggang dyan ka lang. Kasi nga, sobrang limited ng lane niya ngayon.
And as well as, hindi pa naman ganun oras pa para mag-switch kasi sila ni Kirk. Especially na kailangan din balansin ni Kirk yung mga last bits of minion wave. Plus for Aurora Gaming, ang ganda nung dedication nila doon, no, on to Kelra. And as well as yung pagsama agad ni TNZ doon. Just so ma-ensure nila, magkaroon man na sacrifice, pero Kelra na yan eh, di ba? Mapipilayan mo yung Onyx. Oo, napakahirap dito, lalo na, no, kailangan ng item, kailangan ng oras ni Kelra, no, na makakuha yung dalawang power spike na importante sa kanya, no, Hunter Strike, tapos yung Sky Piercer. Feeling ko yun pa lang, goods na sila. Ang goal na lang niya dito ay punuan. Ng stock yung item na yun. Pero ngayon, humahawak ng left bush dito sa mid. Itong Onyx Philippines, parang may plano silang gawin, ha? Oo. Saka maganda na bumaba na si Kirk kasi kanina pa sinusunda si King Kong ni Apex 47. So kahit pa paano, magkakaroon siya ng freedom na lumakad as well. Kaso ang mali-left na uncheck is yung Torre. So namimili ngayon yung Onyx kung ano ba yung magiging sakripisyo. Looking at the bigger picture muna. Ang hapdi ni Kelra dito, pinagbabaril! Si Siggy Boom, sabi ko pala yung Turkish Trigger man. Nice Wag mo kasi, wag mo ako iniinis na pull yung trigger at pinagbabaril. Ngayon si Kingkong in Apex 47, merong kumustahan nagaganap. Ayaw talaga tantanan dito ni Apex. Gusto niya mag-retreat talaga itong si Kingkong pero hindi niya gagamitin yon. Habang ang super fam naman ngayon ay umaabati din. Wala na sila mga minions sa dupay catapult. Pero magiging matagumpay pa yung pagbasik na. Hindi si Kingkong na ipag 1v1 doon sa Hilda. Habang sa may gitna naman, grabe naman yung mga cable dito kay TNZ. At nakakuha na nga siya ng kill. Brusco buhay pa rin. Ang late na kanyang buhay pero doon yung Petrify. Luna yung mamamaalam sa kamay dito ni Kera. Ito na nalalagyan na paunti-unti yung kanyang Sky Piercer. Pero dito si King Kong, dinarch lang niya kayong Abyssal Arrow. At ngayon ay liliko muna ang Aurora Gaming patungo doon sa Orange Buff. Ito na yung mindset ng whatever it takes as long as Kelra is alive. As long as malagyan natin ng stocks yung Sky Piercer na okay na muna tayo dyan. Ngayon, step by the step muna ang atake ng Onyx PH. Habang ang Aurora sabi lang, ay pumapalag na tong mga to. Ay nagkakaroon na ng ganong klaseng agaw at pagdanakaw. Grabe naman yung ginawa doon. And sabi mo nga, nako, step by the step Wait lang, titignan natin kung sino ang sasuccess dito Napatalon si Lunar. Ngayon, nandito yung mga cables malaki TNZ sa likod ng magiging target. Mamamahal pa si Kennedy Boy pa rin! Pero naibalibag niyakap ng mahigpit! Sa leeg! Sa leeg! Pwede mong yakapin Akala ko ibiberhag lang Sa leeg pala niyakap si TNZ. Mahigpit na yakap para sa Aurora Gaming. Ang sagot dito ng Onyx PH. Pero we have to talk about the turtle steal as well para dito kay Siggy Boom. Medyo nabigla man, pero that's how you reset muna if Onyx. Siguro ayaw pagalawin dito si Lunar. Ayan na, nakatalo na nga doon. Dark Wave ay tumama. Phantom Execution as well. Wala kay King Kong. Kera, nako, na unti-unti na nakakapaglagay ng stock sa kanyang Sky Piercer. Talo na naman at nabawian na ni Super Prince si Rosa. Pero may bawi din sana nagagawin din si Apex 47. Pero hindi sapat yung kanyang kakayahan para mapigilan ng Super Fam na bubasag ng Torre sa gitna. Okay, strength in numbers naman yung pinapakita sa atin ng Onyx and quality kills. Diba? Taken down Rosa plus turret onto the mid lane. Ngayon nagkakaroon na tayo ng sabihin nating glimpse para dito kay Lakelra and as well as King Kong. Kanina wala talagang established lead para sa Onyx PH. But now looking at the SNB goal difference, yung paunti-unti na yan na yung sabihin na nating nagniningas na ng apoy. Nag-i-start ng umusok, nagsisimula ng uminit para sa Onyx PH. Yun nga sabi nila pag may usok, may apoy At medyo umaapoy na rin ang Onyx Philippines. 1.5k ang kanilang gold lead at naagaw pa rin ni TNZ. Na-secure pa rin niya yung kanyang purple buff. Pero unti-unti na lang sinisilip din ni King Kong yung mga farms na nakuha niya rin doon sa may gilid. At dito sa ating in-game equipment available na rin pala ang Malefic Roar para dito kay Kelra. Para kung sinong bumangga, sabog talaga sa mga bullets na magagaling dito kay Kelra. Pero King Kong, dalawang member nandyan, maganda yung
makapaglikod dito la Kirk. Masasecure pa rin naman. Ayun na, sabi nila makulit masyado si Apex 47. Bigyan Aray na ko to. po! Grabe yung damage mula kay King Kong! Oh my goodness, ganun katindi. Yung damage, binalatan ng buhay. Dito si Apex 47, napakakunat tong Hilda na yan. Pero nagtatanong na naman si Lunar. Ngayon sasalubungin siya ni Brusco. Tatama yung Petrify, hindi. Kasi nakatalon din si Lunar. Rock Waves ay nagamit. 4 na miyembro laban sa isa. Pero tutulong na rin si Rosa. Tumama rin yung Spear of Destruction. Pero walang lakas ng loob si Sige Boom na pumunta doon sa tagpo na iyon. Ito yung strength for Onyx, kaya nilang ilayo. May tumama mang araw pero hindi riris ni Rosa na mag-dive. Oo. Diba? Nandun siya sa red zone dun eh. And no, for Onyx PH, naglalagay sila ng boundaries. Naglalagay sila na hanggang dyan ka na lang, TNZ. Dumaan lang naman. Dumaan lang. Tanggap niya na nakuha na dito ng Onyx PH ang Lord. And that's going to be a 2.8k gold D10 minutes in the game para sa Onyx PH. Nakakatakot ito para sa Aurora, no? Imagine niyo na yung Hilda na napakakunat, kayang i-1v1 ni King Kong ng mabilisan lang. Ganun nakasakit yung damage niya. At nakakagulantan to sa Aurora Gaming. At gustong-gusto ko yung mabilis na pagbangon ng Onyx Philippines right after nung pagkakatalo nila ng Game 1. Ina-snap, no? Oo. At ngayon, ina-snap nga ba ay merong makukuha si TNZ nagtatago. Tumalon si Lunar sa likod. Nandun ang mga kable. Okay, si Apex 47 na nasa likuran. Habang si Super Prince ay namaalam na. Tamang si Batay si Sigibut. Tumama yung Rizal Araw. TNZ ay nakabawi din at nakakuha ng kill. At makikipagsabayan si Kirk pero mamamaalam din. Itong si Lunar, isa lang ang nakuha versus 3 para dito sa Onyx. Medyo malaki ang nabawas doon ng Aurora Gaming at malaking factor dito yung pagtalon nga sa likod ni Lunar. Oo. Nabukod si Kelra so hindi niya kinaya na depensahan doon sila Super Friends. So kahit pa paano Aurora ginagawa nila dito is nililito. Pagbukurin muna natin sila, hindi natin kaya sila as a super fam. Pero kaya natin sila individually or as a duo. Katulad ito, umatras si Kelra. Pero dahil may Apex 47 din kasi na tumatarget sa kanya, technically, mafo-force agad si Kelra na umatras, hindi makapagbigay ng damage habang nandun yung ibang members na kahit pa paano, Brusco, ako na lang. Kami na lang, wag na muna ikaw yung maabot. Yun nga eh. Tsaka pag itinuturing mo kasi yung mga kakampi mo bilang pamilya. Alam mo sa mga anime kasi kapag may mga pamilya, kunyari Dragon Ball, di ba? Pag may mga nasasaktan na kaibigan si Goku, lalo siyang lumalakas. Si Gohan nga eh, nung basta may nangyari, bigla siya naging super saiyan eh. Nai-inspire ka lalo, di ba? Oh, di ba? Oh, yeah. Pero siyempre, ayaw mo nang inaapi ka. Ito yung umapi sa akin kanina. Ayan. Sinusumpong nila. Sinusumbong nga. Kaya pinagtutulong-tulungan ng tatlong miyembro sa Onyx Philippines. Dumating na rin si Kera! At nilagay lang niya dun sa stock ng Sky Piercer niya. Ganyan tayo eh. Sino ba yung nangapi sa'yo kanina? Oo. Nagre-regroup. Tsaka siya susugod, diba? Strength in numbers nga, kumbaga. Pero still for Onyx PH, hawag pa rin naman nila in terms of number and lead. At hindi na sila takot Walang energy. na pumunta mag-isa si TNZ kasi nga, well-protected na si Kelra and well-formed siya. May chance na konting atras niya habang nagkakable. Katay agad tong si TNZ. Oo, nag-iingat na rin dito si TNC kasi alam niya lagi may nakaantabay. Hindi naman pwede magpakita mag-isa si Kera. Kung saan man, lagi talagang may mga nakaantabay dyan. It's either yung position 4 or position 5. Nakaka-tempt man na tignan, ay, Kelra mag-isa. Ay, Pero parang imposible. Parang imposible maglakad mag-isa yan. Ayan ito hindi imposible. Ito ang hindi. Look at that. 550, 554 and counting. Ayan, para di ako mahirapan. At 38 sacks sa kanyang Sky Piercer. Baka kasi magtaka, hindi naman natina. Pero ang hindi naman nangyayari ngayon is that yung Aurora makapag-spread out sa mapa, pero ang nakakapag-spread, ito talaga yung trabaho ng Fanny, di ba? Pero King Kong, okay, mahabol dalawa, ang daming patakas at yung naiwasan niya yun. Mabuti na lang, sumakto yung timing din ng Phantom Execution para maiwasan yung Spear of Destruction kasi maaari na pag nalapagan siya nun at maisibat lang baka madali pa siya, di ba? Oo. Subtraction na mangyayari doon. Phantom Execution, Spear of Destruction, magiging subtraction para doon kay King Kong. Gusto nga nila ng additional kills para dito sa Onyx PH at ma-prolong muna, ma-multiply yung game pero hindi times 2. May final game ko sakali makuha na yung second game natin, may secured game 3. At mukhang pumapabor na ito para sa Onyx PH pero kailangan pa rin nilang mag-react dito kay TNC. Wait lang. Aalis na rin muna si TNC.
And ngayon ay makikita ata si Apex 47, lumayo na muna din. Hindi na nila papansin. Oh, sabi ni Kera Bahala ka dyan. Oo, bahala ka dyan. Akala ko nga MA lang, ba't may mga mat-mat pa dito eh. Yun nga lang ang pinunta ko rito. Ngayon, yung Lord sa may bandang gitna, okay, pumipirma-pirma na rin si King Kong. Medyo nilalagyan niya ng mga pirma, yung mga jersey dito ng Aurora Gaming. Okay, atras muna si King Kong. At ngayon naman si Brusco, umaabante din. Si TNC ay tumatrabaho, doing funny things. Habang kinukuha lang ni Apex 47 yung atensyon ng mga miyembro dito ng Onyx PH. Papanggap siya mo, kinukuha yung loob. Pero napakasakit naman. Ano ba hindi na espada to eh. Hindi ko alam kung anong Chainsaw. Hindi ko alam kung anong espada yung dala-dala dito ni King Kong eh. Para bang Oo, parang may salamangkang dala eh. Pero okay, ngayon, immortality para kay Lunar. Tumama na may Abyssal Arrow. Pero kinakalmahan lang ng Aurora Gaming ha. May part dito na si Lunar katulad ng ginawa niya kanina, pwede niyang i-mirror or somehow ulitin. Kaso ang problema, lagi nang nandun din umiikot si Kirk. Maganda yung rotation for Onyx PH. Mas kino-cover nila yung bases nila ngayon. Instead na kanina ay napabayaan talaga na ma-disrupt sila. Ngayon para kay Apex 47, by the way, naka-immortality na rin siya. So yung pangungulit niya, pwedeng magbunga. Kaya ang Onyx PH, hindi na rin siya masyado binibigyan na ng rason na magtagal doon. Kaya hindi namin papansinin yan. Hanap tayo ng mas viable na target. Nakakagigil yung ginagawa ni TNC dito eh, no? Yung, ang kulit eh. Oo, ang kulit eh. Kasi yun naman talaga ang gagawin mo pag isa kang fanny. Napakabilis mong pumunta from one place to another with that cables, di ba? Yep. And ngayon hindi din naman siya ganun kalambot dahil naka-brute force breastplate din to. Sa mga cables niya, kailangan niya maging jumper talaga eh. Oo. Nag-jump around sa map. Ayan. Ayun. At yung pag-jump around niya sa map, ay nagkakaroon pa somehow ng pagtanggal ng pressure sa linya nila. Kaso nga lang, hindi niya mapipigilan na ang wave control ay mostly on the hands of Onyx PH. Looking at damage dealt ranking, ito yung KK connection na hinahanap natin. Pareho silang core damage dealer na kailangan na lang nila is magandang platform, magandang stage na isa-set up dito ni Brusco and as well as ni Kirk. Additional pa yung nagagawa ng Petrify play ni Super Prince. Alam mo, nakaka-amaze dun sa damage dito nakita natin. Si TNC halos nandun sa may pinakababa. And hindi natin na-expect yun kapag may isang fanny. No? And ngayon, mamadali na ata ng Onyx Philippines kung sila nagamit ng Apex 47 at makukuha naman successfully ito ni King Kong. Tumama yung Spear of Destruction. Pero isusuko muna ata ng Aurora Gaming at ilalaban under the base yung Lord na dala-dala ng Onyx PH sa itaas. Okay, isasabay nila yung wave sa pagmarcha ng Lord sa may bandang taas. May mention na kailangan munang isuko, umatras ng Aurora Gaming. Dahil kung hindi nyo napapansin ay pangatlong Lord na po ito by the way. 17 minutes into the game. Pero tila ba parang nasa mid-pacing pa rin tayo, di ba? At para sa Aurora Gaming, dahil nga sobrang lacking in terms of damage sa kanilang jungler, nandun na sila sa plan Z, which is mag-split push muna siya. Pero hindi mangyari yun kasi nga all sides are covered na ngayon ng Onyx PH. Lord, aapak na sa top lane turret. Apex 47 sa likod. Naghahanap pa rin siya ng magandang play dito sa Onyx PH. Okay, hati-hati ang attention dito ng Aurora Gaming ha. Napalayo itong si TNC. Babasag ba ang Onyx PH? Yes sir. Nabasag na yung bandang gitna. Ngayon kung sila yung nagamit. Flicker! Napakabilis ng daliri dito ni Aurora. Ni Rosa. Ay naku po! Nadali ata ang Onyx Philippines doon. Namatay itong si Bruce Savage. Kailangan natin matras dito ng Onyx Philippines ngayon. Na Iskera. Nakikipagsabayan sa dalawa. Hinahabol siya ni Rosa. Iiwasan na Abyssal Arrow. Kaya lang dito na si TNC. Bumabaril-baril lamang dito si Iskera. Napakatibay talaga ng gold standard. Buhay pa rin! Kaya sisibot natin sa may madalikod. Pero kikitilin ni TNC ang kanyang buhay. Ang baba ng HP dito ni King Kong. Phantom execution ni Habol pa rin. Umahabol pa rin si TNC. Sabi ni King Kong, sige, dito ka lumapit. Lumapit ka sa lupain ko. Abyssal Arrow. Ay, naku po, nasa Oh my goodness! Tinamaan ng Abyssal Arrow. Mabubuhay pa si King Kong. Ando naman Abyssal Arrow, pero may sulog. Mabubuhay siya with a sliver of HP. 5 seconds para kay Brusco. Pero napakamalas naman. Tumama at nasa po yung Abyssal Arrow dun. Grabe, no? Buti lang may tubig. Medyo umapoy pa siya doon. Oh, ngayon. Super Prince of the Rescue. Napuhusan naman na tubig. Grabe, no? Kung pwede niya ng hipan, ginawa niya na. Pero let's go back to what happened sa Aurora Gaming. Nung una, sabi ko, saan pupunta to si TNC? Kasi dumiretso siya. At sakto dito, with our STC replay, kasi ang pinaka-target niya dito, tanggalin yung mga frontliner. Kung sobrang
tigas, sobrang kati nila Kelra. Wag muna yun yung pansinin natin. Pag buklod-buklo rin natin sila, Super Friends and the KK Connection was the only ones left. So, kahit magkaroon ng mga micro, magagandang moves dito sa Kelra, pero without them covering him, is kaya-kaya pa rin silang lamangan dito ng Aurora. Ako, parang kaya din ata nilang tunawin si Apex 47! Pabilisan lang ang sinunang ngayon ng Public Mentality. Sa habol ba dito ang Aurora Game, ito ang mabilis araw pero hindi na sila makakatulong pa. Ngayon, sa may bandang ibaba naman si Siggy Boom. Gumagapang lamang Rosa dito at itong si TNC ngayon ay mamamaalam nga rin ata sa kamay ni King Kong. 5 pa para sa Onyx PH ang natitira. Tatama ba yung special destruction? Hindi tumama yun. Okay, kanina sabi niya papatol talaga ako eh. Dito tayo sa base niyo magtuos! Naku, buhay pa rin ba? Yes, sir! Mamamaalam si Kirk pero si Kera ay nandito na. Bili ng immortality si Siggy Boom. Pero ito na makakatakas ba siya? Dalawa pa rin ang nabuhay. Buhay dito sa Aurora Gaming. Pero wala nang pakialam si Kera kasi i-extend namin itong sharing ito. Makakahinga na kayo ng maluwag mga kababayan. Woo! All one. Game 2 win para sa Onyx PH. Secured Game 3 para sa serye na ito. But still, props pa rin sa Aurora Turkey dahil grabe, hindi naging easy yung feat na yon para sa Onyx PH. Hindi talaga, napakatindi ng ipinamalas